no? Importante yung attitude sa lahat ng bagay. Naalala nyo last time, ang ating topic yung 3 seasons in a trader's life. Ako naniniwala ako, para sa akin, no, 3 lang yung seasons ng trader. Yung beginner ka, experience ka, tsaka serious ka. Ang serious sa akin dito, again, sa mga baguhan, no, baka hindi naka-attend ng mga nakaraan, hindi ibig sabihin na serious, profitable ka o magaling ka na o nakapag-withdraw ka na ng sangkatutak o meron ka ng milyon-milyon. Hindi ko siya kinakategorize as serious. Yung serious sa akin is yung nakikita mo yung sarili mo na hanggang tumanda ka, nagtitrade ka. Na talagang ito ay maging constant source of income mo, yung trading. Okay? Ito yung serious. So, ikaw i-assess mo yung sarili mo, seryoso ka bang maging trader? Ayun, ganun kasimple. Seryoso akong maging trader. Seryoso akong matutunan ito. So, ito yung sa serious, okay? At natapos tayo sa first season, yung beginner nga, no, yung testing the water, undecided. Yung second season, yung experience, yung may experience ka na, no? Pero actually, banjing-banjing ka pa rin. Hindi ka pa talaga seryoso talaga na maging tunay na trader. Parang ganito lang yan, pag magdo-doktor ka, andun ka sa school, nag-enroll ka, pero pasang-awa lang yung ginagawa mo, basta makapasa ka lang, hindi mo talaga parang minamaster yung every subject na pag nag-opera ka ng tao, pagka-graduate mo, is talagang gusto mo, walang makakaligtas na virus sa'yo. Walang ganun, walang makakaligtas na sakit sa'yo. So, ikaw as ayan, sa second season yung experience, hindi ka pa talaga ganun ka sold out. No, minsan magte-trade, minsan hindi, minsan mag-aaral, minsan hindi, minsan nasa mood, minsan wala, no. Pero, nandiyan ka, nagte-trade ka. Yan. So, nung last time, nagkaroon tayo nga rito ng topic about sa greedy, no? Yung greedy ka, at sabi nga rito, pride, ay mamaya na yan. So, balikan natin yung greediness yan. At ito naman nga, yung third season, which is yung serious ka nga na. Serious ka ng mag-aaral ng trading. Seryoso ka na maging trader. Sige nga po, kahit hindi totoo, at sana totoo, pakilagay nga dyan, seryoso akong maging trader. Seryoso na akong maging trader. Yun know, kasi declaration yun eh. Sabi, use your words to change your situation, not to describe it. Alam mo, may anak ka, tigas-tigas-taga ang ulo ng anak ko. Hindi, sabi, ang bait talaga ng anak ko. Talaga naman napakabait. Ganun. Kasi use your words to change the situation, not to describe it. No? Minsan, describe mo one time lang to know the situation. And then, mas mabilis, mas maraming beses na use your words to change it. O isa, dalawa, tatlo. Tatlo lang seryoso. Sabi ko sa inyo, kahit na hindi totoo, okay? May epekto yan sa atin yung sinasabi natin. I-type nyo pa rin dyan sa lahat ng naririto. Seryoso na ako maging trader. Sige, ako I believe in the power of the word, spoken word. Kasi sabi ng Bible yan eh. No? There's a power in declaration. Kaya pinapa-declare namin sa inyo yan, pinapasabi namin sa inyo. Kasi nga, may power yan na attract mo yan sa buhay mo. Sige, pakilagay dyan, sulat. Seryoso na akong maging trader. Okay? Totoo man yan o hindi. No? So, we are praying in Jesus' name na mangyari yan sa lahat na naririto, Lord. Lord, we know and we believe that there's a power in your word. And help us, Lord, to be the person, to be the traders that you want us to be, to glorify your name in Jesus' name. Okay, amen. So, third season, serious. Perseverance. Okay. Tama ba yung ano ko? Okay. Kung ikaw seryoso ka na, magpe-persevere ka. Okay, magpe-persevere ka. Ibig sabihin, ano ba ibig sabihin ng perseverance? Magko-continue ka. Kakayanin mo. Okay, pakitype. Kakayanin ko to. Ayan. Oh, hello, Joy. So, pakitype dyan, kakayanin ko to.
Okay? Kung ikaw seryoso ka na, andito ka na sa stage na to, and I pray lahat tayo rito, lahat kayo nandito, maging makarating dito sa serious mode na to. Magpe-persevere ka, magkakaroon ka ng character of perseverance. Ngayon, kung wala ka pa niyan, you pray na ma-develop mo yan, at saka you strive, no, yung i-workout mo na ma-develop mo yan. Paano? Ganito, example, natalo ka sa trade, kaya ko to. Encourage yourself. Anong maling ginawa ko? Learning to learning. Okay? Ano ba yung mga napag-aralan ko dati? Kaya ko to. God is with me. Ganyan, no? So, encourage yourself. No? Sabihin mo, nung grade 1 ako, best in math ako, kaya ko to. Diba? Oh. So, may ribbon ako nung grade 3, kaya ko to. Ganyan, diba? Kung wala ka naman, sabi ng nanay ko, matalino ako, kaya ko to. Diba? Kung hindi pa rin sinabi ng nanay mo, sabi ni God, nabibigyan niya ako ng wisdom. Okay? So, perseverance. So, kailangan meron ang mga serious trader nito. Talagang kapit yan, hindi sa patalim. Kapit sa pag-asa. Kapit talaga sila dun sa kanilang iniisip na mangyayaring maganda in the future. Sabi rito sa Romans 5:3-5, let us also glory in our sufferings, because we know that sufferings produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. Okay. So, gusto ko lang ilagay sa context muna, no, bago ko tanggalin sa context. Pwede ba yun tanggalin sa context? Anyway, sa Romans 5 kasi, actually, this is about our faith in God and how Jesus Christ saved us. Okay? So, meron dyan na, ayan nga, since we have been justified through faith, ang tao daw ma-justified through faith, not through works. And we have peace with God, magkakaroon tayo ng peace with God through the Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into the grace in which we now stand. Okay? Sa mga naniniwala kay Jesus, ibig sabihin na saved tayo because of Jesus Christ through the faith, no? Na sinimulan din naman niya sa atin. Ang natutuwa ako kasi rito, ito, I believe, this is in general, okay? Not, it, nag-work siya sa faith, and also I believe nag-work din siya sa ibang mga area ng buhay natin, which is ito na nga yun, yung Romans 5:3-5. We also, actually sa ibang translation na to parang natutuwa rin tayo. Hindi naman, paano ba yun? Parang ikinagagalak pa rin natin yung sufferings. Hindi dahil masaya yung sufferings, kundi because we know that suffering produces perseverance. Ulit ha? Sa ibang translation ng Bible, sinasabi dito, parang nagagalak tayo sa sufferings. Not because masarap mag-suffer, but because alam natin, yung suffering, yung nararanasan nating mga problema, nararanasan nating mga challenges, it will produce perseverance. Okay? And then yung perseverance character will produce naman good character. And yung good character na yon will produce hope. Okay, iglalapat natin tapusin natin. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Okay? So sabi ko nga, ito is naka-pertain siya sa, actually, yung context na is about faith, no? Pero yung part nga ng 3 and 4, actually yan, 3 and 4, tingin ko naman, I believe na applicable din sa ibang area. Okay? So, ilalapat natin sa trading. Ang hirap naman ng trading. Kailangan ko pang mag-aral. Hindi na ba pwedeng kikita na lang ako? Kailangan ko pang umattend ng mga meetings. Kailangan ko pang mag-aral sa website. Kailangan ko pa maggawa ng backtest. Ang hirap naman. Okay? Pagdating naman sa nagtitrade ka na, ano ba yan? Natalo ako. Kailangan akong mawalan ng pera. Gano'n. Tapos, minsan, awayin ka pa ng asawa mo o ng girlfriend, boyfriend mo, no? Meron pa mga kontrabulati sa paligid mo. So, pero ikaw, hindi ka tumigil. Nag-persevere ka. Sa pag-continue mo, nabibuild yung character mo. Okay? So, syempre, kapag tinutuloy natin ang isang bagay,
maglagay naman tayo ng sistema. Ibig kong sabihin, wag naman gagawin mo lang ng paulit-ulit yung isang bagay na nagfa-fail. Diba? Kahit kung gusto mong magkaroon ng pagbabago, dapat meron kang gagawing iba. So sa pagpe-persevere natin sa trading, I'm hoping no, na may natututunan. Okay, natututunan mo maging pasensyoso, natututunan mo mag-risk management, natututunan mo mag-aral talaga, natututunan mong pumunta sa tamang community. Okay? So, nabibuild yung character mo. Dahil sa perseverance mo, dahil hindi ka tumigil, dahil nag-persevere ka, naka-experience ka pa ng mga iba pang mga bagay na nag-build ng character mo. So, ayan yung mga nararanasan ng serious trader. And I hope maranasan nyo lahat yan in Jesus' name. Magdadating kayo dun sa point na parang eureka. Alam niyo parang, ay, gets ko na. Bakit kailangan kong mag-risk management? Oh, may mga nagkaganon na ba? May nag-eureka na ba sa risk management dito? Ay, gets ko na. Kaya pala kailangan ng risk management. Ay, gets ko na. Kaya pala hindi pwedeng isa lang ang gagawin kong strategy. Kailangan i-combine ko siya sa mga dalawa o tatlo pa. Diba? So, dahil sa na-experience mo, dahil hindi ka sumuko. Okay? So, syempre, nalalaman mo yun, nabibuild yung character mo. At dahil nabibuild yung character mo, nabibuild yung good character mo, nagkakaroon ka ngayon ng pag-asa. Anong pag-asa yan? Ay, next time alam ko na to. Kasi na-gets ko na yung risk management eh. Okay, na-build yung character mo, na-build yung knowledge mo, na-build yung skills mo, nagkaroon ka ng pag-asa na next time, mas magiging maayos na yung result ng trading mo. Tama ba? Okay? So, huwag nating asahan, this is an encouragement, no? Para especially dun sa mga beginner dito. Huwag mong asahan na 1 buwan, 2 buwan, 5 buwan ka pa lang nakakapasok o nakakaalam sa forex trading o trading, crypto man yan o stocks. Gusto mo milyonaryo ka agad. Okay? So, possible maging milyonaryo in 5 months. Possible maging milyonaryo in 1 day. Pero, kailangan mong kailangan mong ano ba tawag doon? Mag-aral. Kailangan mo mag-prepare. Before yung 1 day millionaire mo, meron dong preparation. Yung preparation na yun, hindi yun kaya ng 2 months. Hindi yung kaya ng 3 months. Okay? Hindi yung kaya ng 6 months. Para makuha mo yung 1 day millionaire mo. It will take you hundreds of hours. Grabe naman, coach, hundreds of hours. Gusto mo malaking kita, syempre, kailangan yung iyong pundasyon, yung iyong experience, 'di ba? Sumasabay doon sa gusto mong kitain. So sa ngayon, syempre, bago ka pa lang, mga ilang buwan ka pa lang, huwag mo namang asahan na milyon-milyon agad yung makikitain mo. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi ka nakikita. Kikita ka paunti-unti, no? Paunti-unti yung kita mo, and hopefully ganun lang muna. Dahil bakit? Dahil pag 3 months ka pa lang, tapos milyon na yung kinita mo, ibig sabihin, after 1 month or 2 months, baka milyon din yung matalo sa'yo dahil hindi ka pa handa. No? So, parang nangyayari sa'yo, beginner's luck. And then, kakainin, kukunin din yan lahat ng market sa'yo. Dahil hindi ka pa deserving doon. Hindi mo pa talaga siya alam i-handle. Okay. Yan ang katotohanan ng, ng buhay trader. Okay. And then, yun na nga, sabi rito sa ating, ito yung second season, review ko lang. Meron akong sinabi na greedy ka pa niyan. No? Sa second season to, greedy ka niyan. Tapos ang sabi rito sa Proverbs 16:8, pride comes before destruction and an arrogant spirit before a fall. Tapos kapag naman nasa serious mode ka na, no? Nasa serious season ka na, meron ka ng pasensya. Meron ka ng pasensya, magkakaroon ka niyan. Kasi ang iniisip mo hindi na pang 3 buwan eh. Ang vision mo hindi na pang 1 taon lang. Ang vision mo hanggang pag-retiro mo na. So kung meron kang vision na hanggang
pagretiro mo na, ipapasa mo sa mga anak mo, ibig sabihin paghahandaan mo talaga siya. Ibig sabihin gagalingan mo talaga siya. Ibig sabihin talagang hindi ka magmamadali hanggang hindi mo siya nakukuha muna ng maayos, na gets nyo? Meron ako ritong nabalitaan galing sa isang ano ba yung tawag doon? Source, kapani-paniwala na source, no? Meron tayong isang MC member dito na inalok na siya ng 1M, no? So by God's grace. Pero ang ginagawang preparation nitong MC na to, yung MC is a Millionaires Club member no, sa ating paid membership. Ang ginagawa niya, hindi siya nag-trade ng live. Okay, isipin nyo ha, itong trader na to, para alokin siya ng isa niyang kakilala na magtitiwala sa kanya ng 1 milyon para i-trade, meron na siyang background, meron na siyang napatunayan na kaya niya. Okay, di ba? Pero dahil na andito siya sa serious mode, no? Hindi siya nagmamadali. Ang ginawa niya ay nagde-demo account siya. So bakit siya nagde-demo account? Para paghandaan yung long-term plan niya, no? Yung 1M na yun. Dahil hindi basta-basta niya, ayaw yung basta-bastang isugal yun. Malaki yung nakikita niya, na-envision niya doon sa mangyayari, doon sa finances sa pera na makukuha niya. Nagets nyo? So, yun, ibulay-bulay nyo ha. So, kung ako pala, ang vision ko sa trading, pang matagalan, hanggang sa kung pwede lang maipasa ko talaga sa mga anak ko to, hindi ko to mamadaliin. Okay? So, yung mga experience na hindi pa nga nila alam kung hanggang kailan kaya sila magte-trade or anytime naisip nila pwede silang tumigil sa trading, alam mo, nagmamadali ang kumita. No? Nagmamadali silang kumita, greedy sila, hindi sila pasensyoso, na hanap sila ng hanap, ay ito maganda to. Para silang walis, no? In-explain din natin siya last time, no? Para silang walis para silang alon, kung saan na lang sila mapadpad. Pag may hype dito, doon sila. Pag may nang-hype dito, doon naman sila. Ay, parang maganda to kay ate. Ay, parang maganda to kay kuya. Hindi sila focus, no? Pero kung ikaw nakarating ka na dito sa serious mode na sinasabi ko, no? Long term na yung iniisip mo, gagalingan mo. Hindi ka magmamadali, pero gagalingan mo. Okay? So, at aayawan mo yung mga bagay na magpapahinto sa'yo. Example, itong ginagawa natin, pwede ko namin itong gawin araw-araw. Ako, pwede akong mag-trade araw-araw, minuto, kasi wala na, naman ako, work from home naman ako eh. Pero dahil nasa serious mode na ako, dati ganun ako, no? Hindi ko siya ginagawa. Hindi ako bumababad sa market ng 24 hours a day o sabihin natin tutulog ako ng mga ilang oras, di ba? Mga uh, 16 hours a day ako nasa computer, nakatitig lang ako ganyan. Hindi ko gagawin yon. Kasi alam ko na pag ginawa ko yon, o itong training na to, araw-arawin ko talagang pukpukan ko kayo, Hana, training na tayo, let's go, ganyan. Within a few months, titigilan ko lahat dahil na-burn out ako. Mag-aaway kami ng asawa ko, mamimiss ko yung mga anak ko, questioning ko ba't ko ginagawa itong mga to. Dahil nahihirapan yung katawang panlupa ko. Dahil na-stress yung utak ko. Dahil hindi balance. Okay? So, ang serious trader, ilalagay niya yung schedule niya ng maayos. Hindi niya basag yung schedule niya sa trading. Kung kailan lang niya gusto, kung kailan siya feel na feel niya, o kaya talagang babad na babad siya doon. Hindi yun serious trader. Kasi titigil at titigil ka pag gawin mo yun. Kasi hindi naman ang buhay trade. Yes, Forex is life. Pero sana meron ka ring life
outside Forex. No? Kaya ka nga nag-trade para kumikita ka ng pera kahit natutulog ka. Ang ginawa mo naman, hindi ka na natulog, paka-trade mo. So, mali. So, baliktad ang nangyari. No? Pumasok ka sa Forex para kumikita ka ng pera kahit natutulog. Dahil na-addict ka sa Forex, no? Hype na hype, hindi ka na natutulog, kaka-Forex. So, serious trader, pasensyoso yan, organisado, focus. I-organize niyo yung schedule nyo na hindi kayo mababurn out. Para may nag-text sa akin. Eto, patience. Anong sabi dun sa mga experience? Anong sabi sa greedy? Pride comes, sa ba? Pride comes before destruction and an arrogant spirit before a fall. Okay? Sa patience, tinan mo naman patience leads to abundant understanding. Ulit ha, patience leads to abundant, madaming understanding, pagkaunawa. But impatience leads to stupid mistakes. Ako, ano ba yan? Ba't naman may ganyan pa, coach? May stupid mistakes pa. Alam niyo na nga yun, di ba? Alam niyo naman yan. Kapag, yun na nga yun. Pag nagmamadali tayo, saka naman hindi maisuot-suot yung sapatos. Pag nagmamadali tayo, saka naman naiwan yung susi ng bahay. Babalikan mo pa tuloy yung cellphone mo, no? Naiwan mo pa doon sa lamesa. Kung kailan ka naman nagmamadali. Kasi nga, pag nagmamadali ka, talaga magkakaroon ka ng stupid mistakes. Kaya pala sinasabi natin, kung kailan ka naman nagmamadali, actually, talagang nagmadali ka, yun talaga mangyayari. Bible na may sabi. Diba? Bible na may sabi na pag impatience leads to stupid, hindi lang basta mistakes. Yung stupid mistakes, yung alam mo yung gagawin mo, pero nagkamali ka. Trading, alam mo mag-risk management, pero hindi mo ginawa, nasunog yung account mo. No? Alam mo kailangan mababreak niya muna yung support and resistance, pero dahil nagmamadali kang makuha yung sniper entry na tinatawag nila, nag-enter ka kahit hindi pa nagsasara yung candle. Tapos nung nagsara, hindi naman na-break yung SNR, sabi ko na nga ba, dapat inihintay ko eh. Alam mo, pero hindi mo ginawa. Kaya ang tawag doon, stupid mistakes. Yan, ay ko, sakit naman noon, coach. O, lahat tayo pinagdaanan natin yan. Ako, ang dami kong ganyan. Nabawasan naman by God's grace. Nabawasan talaga siya. Pero kahit hanggang ngayon, nagkakaroon pa rin ako ng mga ganyan sa Forex, no? Especially kapag yung nagtuturo ako na nagte-trade. Means nga ako, pag nagtuturo ba yan? Na nga mag-trade pag nagtuturo. Si Lord na lang magpasahod sa akin. Anyways. So, sige nga, ano nga tayo dyan, nag-iisa lang ba kung merong mga stupid mistakes sa Forex o sa trading? Tingnan ko nga kung may mga kasama ako dito. Me po, coach. Patype nga dyan, me coach, kung parehas tayo na nagkaroon ng stupid mistakes sa trading. Yung alam mong gagawin mo, pero hindi mo ginawa. Yung mga talagang beginner, yung talagang mga isang araw pa lang, 2 araw pa lang, ano kayo dyan? Pasado kayo, dyan? Pass kayo dyan. Dahil talagang hindi nyo alam ang gagawin eh. Pero tayo na mga nagtatrade na, experience na, nakapag-aral na no, sa YouTube University o umaattend sa Great Forex Philippines training, dami nang ituro ni coach, daming paalala, pero nakaka-stupid mistakes pa rin. Sino dyan? Sige nga, nag-iisa lang ba ako dito? Si Marose daw, si Joseph. Coach naman, tinawag mo ba pangalan? Ay, 3 lang kami. Pero praise God, no? At least yung iba, walang stupid mistakes. Baka yung iba beginner. Okay. So, yung iba nahiya. Okay lang yan kasi guys, the more na alam mo yung weakness mo, the more and yung problem mo, the more na masosolve mo siya. Isipin mo, ha? May tanong ako sa inyo. Isipin mo, ito bibigay ko sa inyo, ha? Nakikita niyo yung aking sulat? Okay. Itong tanong, anong sagot? Oh, blank plus blank. Anong sagot? Sige nga, pakisagot. Walang makasagot, no?
Kasi hindi nyo alam yung problema eh. Kaya kailangan, as a trader, humble tayo. Kailangan aminin natin, alamin natin ano yung problema natin para masagot natin ito. Okay? Ako, problema ko before, overtrading, no? Kaya ngayon ako, nagtitrade ako, siguro, madami na yung sabay-sabay apat. Madami na yan, madalang lang. Usually, isa hanggang dalawa. Magkaibang market yan. Ganun. Tapos, pag hindi natapos pa yung isa, hindi pa ako makakapag-trade o hindi pa ako nagtitrade hanggang hindi natapos yung isa. Minsan, apat, maximum na sa isang araw. Minsan, madalas hindi na nakakarating ng apat. Kasi ang problema ko, overtrading. Yun ang problema ko. Kaya sometimes, may isang araw, napipikit talaga ako, hindi ko titignan yung market. Kasi, alam ko yung problema ko eh. No? Minsan nga, talagang dinidelete ko yung MT4 sa telepono ko. Para pag nasa labas ko, hindi talaga ako makapag-trade nang walang analyzation. Okay? So, maging honest tayo, maging humble tayo, alamin natin anong problema natin para malaman natin yung sagot. Ako, problema ko, coach, kasi hindi ako masyadong makapag-aral. Kasi ang ganda nung pinapanood ko sa Netflix. Okay. So, ano mo yung problema mo? Anong gagawin mo? Mag-schedule ka ng oras mo. Siguro 10 minutes, 20 minutes, o 10 minutes ngayon, tapos Netflix. O after sa Netflix, 10 minutes ulit. At least naka 30 minutes ka. Naging masaya ka rin kasi may Netflix ka. Diba? So, i-balance nyo lang na hindi kayo ma-burn out. Sabi rito sa Ecclesiastes 7:8. Dito na ako magtatapos, no? Kasi may hangout pa tayo. The end of something is better than its beginning. Okay, ito encouragement again sa mga nawawalan ng courage, nadi-discourage. Patience is better than arrogance. Ay, ito yung sinasabi ko nga, di ba? Kailangan maging humble tayo. Huwag tayo masyadong arrogante. No? Alam na natin yan, kaya ko na yan, pwede na yan, sige lang, gano'n. No? So, mas maganda maging pasensyoso tayo, alamin natin, itanggapin natin yung process. At the end of something. Okay, kung ikaw nalilito ngayon sa pinagagagawa natin, kung ikaw ay napanghihinaan ng loob sa pagtitrade. Kung ikaw ay nagkakaroon ng struggle sa pamilya mo, sa paligid mo, walang sumusuporta sa'yo, kung ikaw ay wala pang pampuhunan, hindi naman yung problema actually kasi nag-aaral ka pa eh. Kung yan ang beginning mo, okay? Huwag kang mag-alala. Kasi pag nag-persevere ka, pag hindi ka tumigil, kapag naniwala ka sa tulong ng Panginoon, no, na dadaling ka niya doon sa inilagay niya sa puso mo, the end of something will be better than your beginning. Your end will be better than your beginning. Okay? So parang may nangyari dun sa ko. MT4 ko. Yan. Tingnan mo, sabi ni Ate Carol, yung sa tanong ko kanina. Sabi ko sa tanong ko, ito plus ito equals ano? Ang sagot niya, tatlong ganito. Mas nalito ang sagot. Tatlong question mark ang sagot ni Ate Carol. Kasi nga, alam yung tanong eh. Ayan, sabi si Joy to, no? Joy Mercado, isang trade lang ako lagi. Oo, praise God. Okay yan. So, yung iba naman, ang problema naman yan nila, baliktad naman sa akin. Hindi sila makapag-trade. Natatakot silang mag-trade. Hindi nila ma-enter. Ang dami na nilang na-TP, na analyzation, na position sa trading view. Pero wala pa silang na-TP sa MT4 kasi nga hindi naman sila makapag-trade. So iba-iba tayo ng problema. Kaya kailangan alam natin talaga, may experience natin para ma-assess natin yung sarili natin. Yun na nga po. The end of something is better than its beginning. If you continue, if you persevere, if you pray to God to help you in everything that you're going to do, kapag ginawa niyo yung mga ina-advise namin sa inyo, no? I am sure by God's grace, the end will be better. Yan. So may tanong po ba?
Tanong po ba tayo? Wala tayong tanong. So, meron akong gustong itanong. Anong natutunan nyo? Anong tumatak sa inyo? Anong take home nyo ngayon sa pinag-aralan natin na ano? Sige nga, tinan nga natin kung may natutunan kayo. I-review nyo. Alam nyo guys, pag meron kayo natutunan, isulat nyo agad o i-review nyo agad. Kasi mas tumatatak yun sa isip natin eh. O subconsciously na ano siya dyan. Na tumitira siya dyan sa ating subconscious nga. ating subconscious. Yan, sabi nitong perseverance. Okay. Si ating first honorable mention na to. Perseverance. How about yung iba? About patience daw, sabi ni Gayon. How about yung iba po? Sabi ni Carol, patience din. What po yung iba? Ano po yung natutunan nyo? So, sige lang, meron akong text sa'yo. Wala natutunan yung iba? Namin nyo dito? Tagal ko nag-usap? Tagal nating nag-usap? Wala kayo natutunan? Lugi naman ako niyan. Yan. Sabi ni George Patience. Sabi ni Olga Serious. Iba na yung mindset ng trader na nasa serious mode. Sabi ni Josel. No? So, tama yung mga sinabi nyo. And hopefully, guys, huwag nyo malimutan yan. No? At kung malimutan nyo yan, punta kayo sa www.greatforex.ph. Mag-subscribe kayo sa Millionaires Club member. Coach Glenn,